Ayan. So we are live. Yan, magandang gabi, good afternoon, good morning, and magandang gabi rin kung gabi mo ito napapanood. Yan, so ngayon makakasama natin si Coach Gerard. Meron ba nakakakilala kay Coach Gerard dyan sa kung mapapanood mo to ng live? Make sure na mag-comment ka. If you're watching right now, let us know saan ka nanonood ng ating live para ma-shoutout kita and mabati ka rin ni Coach Gerard. Yan. So before that, siguro share muna natin to sa ating community, no? Para marami Sige, tayong Coach. mga viewers na ma-notify na live na pala tayo. Ayan. Sige, Coach. Saan nga ka, Coach, nagla-live right now? Right now, live tayo dito sa aking page. Ayan, J. Gregorio, Coach J page. And live din tayo sa Facebook group ko na i-share ko na rin to. Of course. Ayan, share lang natin. Perfect. Yan. Tama ta. Okay, share ko lang, Coach, ha. Sige, go ahead. Ayan, batiin mo natin yung mga nandyan, ha. So, sige, go ahead. Let us know where are you from para ma-shout out po namin kayo ni Coach Gerard. Yan, sige, bago tayo siguro magsimula, no? While waiting din yung iba, para kanino ba yung webinar na to, Coach Gerard? Kung nandito ka, nanonood ka, maybe iniisip mo, si Coach J, weekly ko yung sinusubaybayan sa mga Facebook ads training. So, ngayong gabi, kakaiba po yung aming topic, kakaiba din yung messaging na gusto naming ibigay sa inyo. And sasabihin nyo ni Coach Gerard, para kanino ba yung live na to? So, para at least aware kayo, kung hindi para sa iyo ang live na to, so pwede ka na mag-go kasi pwede kang mag-attend sa mga other live session ko. Pero kung ikaw ito, nakikita mo na kailangan mo ng tulong namin, so stay ka lang until the end dito sa ating live Q&A. Yes. Yan. So, basically, ang pag-uusapan natin, Coach, right now will be focusing more on the need ng mga network marketers right now. So, napansin ko rin kasi very specific ako, Coach, sa page, talagang serving the network marketing community regardless of the company, compensation plan, product, o anumang hugis ng comp plan is I'm really driven to help network marketers. And by the way, guys, gusto ko lang sabihin, malaking pasalamat ko kay Coach Jay kasi doon ko naintindihan na kaya pala talang gawing digital lang network marketing business, which is I think hindi pa ganun talaga ka-open ng mga network marketers through it. And so I personally have been in network marketing for more than 10 years. Nasa more than 10 years na ako sa industry. And nung na-meet ko si Coach Jay, marami siyang naituro sa akin na na-implement ko personally right now sa business ko na mas napadali ko yung network marketing business ko. By the way, Coach, okay lang ba mag-share, na baka kasi hindi nila alam na network marketer dati si Coach Jay. Yes. Malakas yan na network marketer si Coach Jay dati, no? And dahil sa mga alam niya kung paano ginagawa digital online, nagkaroon na rin siya ng significant result. So right now, nag-focus na sa digital na part where Facebook ads and meron siyang agency. But basically, he is also driven to help network marketers as well. So, yun. So, kakatuwa. Yeah. So basically, if you're listening to us right now, if you're a network marketer, this specific na live na to ay para sa'yo. Yan. So ako malaking pasalamat kay Coach Jay to really give us a time kasi ako naniniwala ako that as many people makakaintindi how really online works through network marketing. Marami talagang mga network marketers ang pwede sila, Coach, na bawas sabi parang hindi nila kailangan gawin yung mga unethical practices just to survive network marketing. If people know how to really do this right, kung tama lang talaga yung paggawa nila ng business, naniniwala ako na mas maraming aasenso at aangat na ginagawa ng maayos, ethical ang network marketing. Plus, talagang magkakaroon ng maraming oras. So, tama ba, Coach, right? So, na-experience mo rin ba yung Coach before yung nagda-network ka before na Yes. talaga. Talagang way back 2013, I experienced na gigising ako ng maaga, pupunta ako sa MRT, sa ilalim ng MRT. Hindi ako nagkakamali sa Guadalupe, sa North EDSA, namamlayers po ako doon, umagang-umaga, mga 6 a.m. Grabe, no? So, lumilipad yung flyer, so ako hinahabol ko. Kasi pinaprint ko yun, sayang. So, grabe yung trabaho and effort, pero the good thing, ano ba yung natutunan ko doon? Kasi kung hindi ko napagdaanan yung mga experience na yun and challenges, hindi ako matututo sa business na ginagawa ko. Hindi magiging relatable sa akin yung ginagawa ko ngayon kung hindi ko siya pinagdaanan. So, grateful ako and thankful kasi nga
pinagdaanan ko siya. And that time, wala pa namang mga advanced technology, 2012. Parang hindi bibihira mo marinig yung FB ads, yung automation, yung AI. AI, less than 2 years pa lang na-i-introduce. Di ba? Oo. sobrang bago. So kung bago ka sa industry ng network marketing, doesn't matter anong company yung ginagawa mo or saan ka man, ang goal namin dito, our intention is mabigyan ka ng hope, mabigyan ka ng tips, advice, and strategies na practical and pwede mong magawa sa ethical na paraan. Ayan. So, kaya nandito si Coach Gerard para sagutin yung mga katanungan nyo. So, bibigyan namin kayo ng time to ask questions sa amin. As long as wag po yung personal, Pwede naman, pero dun tayo sa topic muna. Mamaya na yon. Bonus na lang. Yes. Alright, shout out natin yung mga nandiyan na. Yan. Si Coach, baka marami na dito nagme-message. Yan. So, related sa technical pagdating sa ads, hindi po yun yung pag-uusapan natin. Ayan. Sabi ni Pau, ayan, mga lodi ko. Wow, from Salveo Barley. Shout out kay Pau Corton. Brother, thank you for watching. Si Pau nandirito, no? Si Billy tsaka si Chelay rin, shout out ko na rin. Yes. Joshua, ayan, Joshua Plaza. Nandyan din. So basically, no, kung if you have questions about network marketing, kung paano gawin siya digital online, I think yun yung pinaka magiging usapan natin tonight. Exciting, di ba? Hi, si Jeff. Nandito rin si Jeff. Oh. Wow. Hello. Regards sa team. Nice. Ayan. Si Libner, nandito na rin si Libner. Thank you so much. 40 viewers and growing. Ayan. Sige, go ahead. Feel free to share and stay tuned until the end dahil marami kaming i-share sa inyo. Yun nga, ulitin namin, if you are a network marketer, meron kang business na ginagawa ngayon, stay tuned kasi pwede kang mag-ask ng questions and may mga tips and strategies din kami ibibigay sa inyo. Siguro pwede na tayo magsimula. I believe naka-ready na yung mga katanungan and encourage na natin sila na mag-ask ng questions. Sige. Yeah, guys, so drop lang tanong nyo dyan para at least we can have a very casual and raw conversation with Coach J. Coach J, pwede bang habang naghihintay tayo sa mga question, may tanong lang ako. Alam ko ng kwento na to, pero kasi interesting tong kwento ni Coach J. Paano ka, Coach, nag-transition, like being mano-mano na network marketer na talagang nag-flyer. Ilan nga, Coach, naalala ko, sabi mo, like in 1 year. In 2 years, ilan yung pay mo? Flyering. Mabibilang sa isang kamay ko na to. So, meaning to say, less than 5 yung aking personal directs. And yung isa doon, malapit na kaibigan ko pa. Sige, tulungan ko na lang si Jay. After niyang mag-join, hindi na winort out ang business. Siguro naawa lang. Oo nga. Pero, so, paano, Coach, yung naging transition mo? How did you somehow discover na pwede palang online tsaka digital? May mga tools na gagamitin or ano? Yeah, siguro big help talaga yung online din kasi sa offline marketing, yung traditional yung strategy na ginagawa mo, paano mo papalaguin ang business mo, specific sa network marketing, napakatagal ng process or yung growth ng business mo kapag mano-mano. So kung babalikan ko man dati at available na yung mga ganitong pamamaraan, like yung semi-automation, FB ads, yun yung pipiliin ko. Pero dahil wala akong choice na pagdaanan ko na siya, sabi ko grateful ako na pinagdaanan ko yun kasi that time hindi pa talaga simula. So mga 22 years din ako mano-mano talaga, and then I transition mga 2016 na. So mga ganon kasi I started 2012, 2013, 2014, then I stopped for 1 year, 2016 na ako bumalik. So doon online na talaga yung pinili ko na bridge, na vehicle para i-grow ang business ko. So yun, siguro from 2 years na meron akong 5 personal directs, in 2 years umabot ng mga 2,000 in 2 years. Grabe. Hindi din ng 2,000 personal direct in 2 years. And then, Coach, ang galing talaga, no? So, thank you so much. Ayan. Ayan. Yun yung yung pinaka short story. Pero, sino gusto parang na yun personal pay?
nakikita siguro nila yung, ay, parang ang daling ginawa ni Coach Jay. Hindi siya madali. Kumbaga, to be honest, hindi siya madali. Especially kung nag-iisa ka, wala kang mentor, walang nag-guide sa loob, walang community, limited resources, magiging challenging. So, big help talaga yung meron kang someone na nag-guide sa'yo, a coach or a mentor na sumusubaybay along the way para i-help ka to grow your network marketing business or yung online business mo. Agree. At So, the yeah. same time, I think with regards to mentor, kung gusto mo siya talagang gawing digital, you need to find a mentor na into digital talaga. Into online, into digital marketing as well. Kasi otherwise, kung hindi, they would still stick to the old way of doing it. Which is, I'm not saying it's wrong, but iba pa rin na that mentor really knows how to diba? How to really build it online. Yan. Sige. Coach, may tanong dito. Hindi ko nakikita kasi dito sa mo. Sige. Pwede mo i-check siguro punta ka sa Facebook mo kung na-share mo siya. Makikita mo doon yung live comments. So, hindi ko na ipina-flash kasi sobrang dami pong comment. Ayan. So, isa-isahin namin. Don't worry. Babasahin naman po namin. Hi, Coach. Sabi ni Glo. So, siguro punta tayo sa top. Meron akong gustong basahin dito. So, ayun. Pwede natin. Sige, Coach. Push. Okay. Sige. Yan, basahin lang natin. Okay. What's the best way, sabi ni Cheps Villagrazia, what's the best way to handle objections or yung mga skeptical about sa business model ng network marketing? So, paano daw mag-handle ng objection? Yung best way to handle objection? Ako sasagot, Coach. Yes. Go ahead. So, basically, marami namang ways to handle objection eh. So, either pinag-uusapan natin face-to-face mo ba ina-approach yung prospect, kinakausap mo siya personally. Pero since digital ang pinag-uusapan natin, paano natin ma-handle yung skepticism ng prospect, no? So personally, ako, how I do it is to do education in my Facebook account and my social media account. In that way kasi, parang it's a one-to-many thing. So, maraming makakanood, even yung prospect ko, possible kung nagpa-follow siya sa akin, napapanood niya yung content ko about it. Kaya ako napapansin yung mga content ko is mainly for network marketers. Kasi, para to lessen yung objection ng prospect. Ngayon, may mga prospect talaga ayaw ng network marketing, wala namang problema, di ba? If they don't like it. And if ganun, ako personally, ang ginagawa ko dyan, I could convert them into a customer for the products if we have a product. Like for my company, may products sige kami. Pero kung business opportunity, then I think hindi pa for now. So kasi it's not about forcing people. It's about personally sa akin, hinahanap ko yung gusto na talaga. So in that way, how do I do that? Is I create consistent content online. Yes. So yung mga ayaw, edi walang problema. Yes. Parang mga gusto, di ba? Edi yun ang ma-attract to the content. Yun I think, Coach, yung maganda sa social media right now, basta magamit mo ng tama yung social media, madali ka talagang maka-attract ng mga tao na gusto ng mensahe mo. At the same time, yung mga tao na ayaw ng mensahe mo, nare-repel mo din sila. So yun yung nakikita ko when it comes to digital. Pero kung face-to-face naman ang pag-uusapan, like for example, yung prospect kaharap ko na mismo ngayon. So more on probing before answering. Ano yun? So ibig sabihin, before ko sagutin yung objection, kailangan ko munang tanungin. May mga series of questions muna ako sa kanya para alam ko kung ano mismo yung objection niya. Kasi usually ako before, I'm really into answering objections kasi. Pero na-realize ko lang na kailangan mo muna palang pakinggan yung side ng prospect bago ka sumagot. So, kailangan yung disiplina na pakinggan mo muna siya bago ka sumagot, no? So, usually, for example, pag sinabi ng prospect, naku, pangit yan, pare-pareho lang naman yung mga networking. Tatanungin ko, may experience ka na ba sa network marketing? Tapos sabi niya, oo, ganito kasi nangyari sa akin. Ano ba nangyari sa'yo? Nabaon ako sa utang dahil dito. Okay, ba't ka nabaon sa utang? Ito kasi ginawa sa akin ng apply, pinakuha ko ng kapital, mga ganun. Okay. So, do you think, kung hindi ba ganun nangyari sa'yo, do you think maging positive ka sa network marketing? Sabi niya, siguro, ganun. Kaya lang kasi feeling ko, ganun. So, along the way, sa conversation, I will just throw questions until such time na kapag nakuha ko ng enough info from the prospect, saka ako ngayon sasagutin. Kasi kapag ganun yung pag-frame ko, pag nakikipag-usap ako, prospect wanted to be heard rather than to be answered. So before ako sumagot, kailangan mapakita ko siya, napakikinggan ko siya. At the same time, alam ko yung objection niya. So ganun yung way kung face-to-face. Pero kung nurturing naman, social media talaga. One to many.
Sa iba, coach, ano bang tama Grabe. ba? Ganda nun. So, golden nuggets yun. Parang nagbayad na kayo ng ano. Apply nyo. Ako, ganun din naman. Sa akin, napaka-importante kasi na dapat ine-educate muna natin sila. Kasi yun nga, yung possible reason bakit sila merong mga objections dahil hindi sila educated dun sa specific questions na yun. Parang wala silang clue, baka ganito pag nagdadalawang isip sila or hindi sila sigurado. So kaya may objection sila. So ngayon kung magiging focus mo sa social media, pag-usapan natin, is nag-educate ka about dun sa possible objection na itanong nila. So kung magaling ka na network marketer, sa una pa lang kailangan nasasagot mo na yung objections bago pa nila itanong yung objections. So kapag nagawa mo yon, malilesen na yung objections. Meaning to say, yung mga lalapit sa iyo, mga ready na, handa na to join and start sa business mo or join sa team mo, sa company mo. Yes, hindi natin maiiwasan yung mga objection na yan. So, the only thing na magagawa natin, hindi ang maganda sa online marketing, hindi tayo nare-reject. So, dito parang hindi siya parang personal kapag tinanggihan ka. Kasi online siya walang masyadong malalim na emotion. Ayoko yan, ayoko yung company mo, ganito yan. Yeah. 'Di ba? Kasi hindi naman sila aware at hindi sila educated about dun sa business or sa itinuturo mo. So, yes, sabi nga ni Coach G, hindi mo kailangan pilitin. Possible kasi na, yes, baka hindi siya ready dun sa business mo or hindi siya yung right people para dun sa business na ina-offer mo. Okay? Tama. So, yun. Thank you so much sa pagtanong na yun. Sobrang ganda ng Coach Chap. tanong na yun. Cheps. Yan. Thank you so much for tuning in. Okay, si Pau. Tama, iba pag may mentor. Okay. May nanonood tayo from Indonesia. Hindi ko alam ba't na. Wow. Indonesia, Hadir. So, si Slamet. So, possible hindi siya OFW. Hopefully, naiintindihan mo kami, Slamet. Yun yung pangalan niya. So, yeah, si Peter De Villa, I want to attend on Friday but merong conflict sa schedule. Meron po bang replay? Yes, meron po tayong recording ng replay. Mamaya sasabihin namin how to join dun sa webinar na gagawin namin exclusive para sa mga nasa network marketing business. Later on, sasabihin namin. But meron po siyang replay and recording. Ayan. Sabi ni Pau, nakikita mo ba, Coach G? Sabi niya, papawiran ka lang tapos di mo naman alam ano next. Kaya dapat doon ka sa mentor na digital talaga. Yeah, tama. Okay. So ito maganda to. Si Nolly naman, babasahin ko. Hello po, coaches. Ako po ay bago sa network marketing business. Kapag nag-i-invite ka, ano po ang magandang sabihin sa kausap mo? Yun talagang maiinganyo sa inaalok mo. Oh. Ano daw magandang sabihin? May engganyo? Sabihin mo, wala kang gagawin dito. Uupo ka lang, mag-invest ka lang. Biro lang. I think it's not like, personally for me, pag nakikipag-usap ako sa prospect, lalo na kung pa-personalin ko yung prospect, lalo na kung person-to-person or messenger yung gagawin ko, I'm not starting with I don't start from a thinking na i-invite ko siya. But rather, if ika-qualify ko siya. Magkaiba kasi yun eh. So, ibig sabihin, titingnan ko muna kung yung prospect, qualified ba siya or hindi. Kasi kung hindi ko siya i-invite. So, yung idea kasi na lahat i-invite ko gives you the friction and the pressure na parang lahat dapat. Pero ang mindset kasi dapat dyan is, hindi mo siya i-invite agad. Rather, titingnan mo kung fit in ba siya or hindi. So, ngayon, may mga series of questions ka ulit. So, it's always personally for me, it's always having a conversation with the prospect, lalo na kung sa messenger or sa DM. So, kailangan may set of questions ka and then yung set of questions mo will identify whether yung prospect ba ay open siya or hindi. Kasi kung hindi, don't bother inviting. Pero kung makita mo na curious siya at saka okay siya, it would be easier to invite. So, wala kang conflict doon sa partner. Hindi mo kailangan sabihin na, upo ka lang, wala kang gagawin, ito, grabe kami, groundbreaking opportunity, kami mga ganun script, okay naman yun. But I won't use that, especially kung hype na siya or hindi na siya totoo. So, hindi kailangan yun. So, kailangan mo lang tingnan if open yung prospect o hindi. And kung hindi, move on to the next. Kung okay, then proceed to inviting. Ganun siya. It's more on the filtering, not the inviting in itself. So, ganun. Exactly. Yan. Thank you so much, no, Coach G. Ayan. Siguro additional doon, no, tama yung sinabi na
Hindi mo sila kailangang suyuin or iinganyohin na, okay, maganda tong business namin. Kasi kung qualified sila dun sa business mo, di ba? Nandun yung desires nila, nandun yung pain points nila, bakit nila gustong gawin yung business. I think mas magandang iyon yung dapat na pagpukusan mo instead na gumawa ka ng mga magic words para i-invite sila na mag-join sa business mo. So, Tama yung yun. coach. More on Yung pain mga pakulo, points. yung mga ganito sasabihin mo yun. Oo. So, check Pero mo I kung think, coach, qualified no, ba pag siya. sinabing qualified, ano ba yung pag sinabi mong qualified? Number 1, may interest. Yes. Ibig sabihin, nagpapakita siya ng interest. Number 2, naghahanap siya. Ganon. Tama. No? So yun yung akin, no? Another thing, no, hindi natin kasi pwedeng tanggalin yung fact na kailangan may capacity din yung person na mag-start. Or may ano siya, kumbaga madiskarte siyang magsimula. Kung wala man siyang right now, pang capital, at least meron siyang capacity na maghanap. May lalagay yun. Pero importante personally for me, may interest siya or naghahanap siya. Yun. So may malalaman mo naman yung kapag nakapag-usap ka, prospect. Yes, exactly. Thank you so much, Coach G. Ayan. Batiin natin si Jonathan Kopla. Networker po ako as paano mag-FB ads and magkano po. Ito, pwede itong sagutin natin. Ito, related. Sabi ko sa inyo, hindi po FB ads coaching to kasi doon ako nila madalas na ririnig. Weekly may mga session ako about FB ads. Pero maganda yung questions niya. Nasa network marketing siya and paano mag-FB ads. And magkano? Siguro sagutin natin yung paano mo na mag-FB ads. Ayan. Sige, coach. Coach, expertise mo yan, coach. Push. Paano mag-FB ads kung network marketer ka? Ayan. Unang-una, okay, kailangan kasi, no, ano ba yung dahilan bakit ka mag-run ng FB ads sa network marketing business mo? Number 1, magbebenta ka ba ng product? Okay? Number 2, or ang goal mo ba is mag-build ng team, mag-build ng network. So, magkaiba siya ng objective. So, ang pinakaunang-una na dapat nating itanong sa sarili natin, instead of paano siya gagawin, 'di ba? Ano ba yung goal? Ano ba yung purpose? Bakit mo siya gagawin? So, once sagot na 'yon, okay, siguro, ito yung gusto ko mag-build ng team. Okay? Kasi nakikita ko na gusto kong maraming matulungan sa business ko. So, paano ka ngayon mag-a-ads? So, run an ads, and then, pwede ka mag-run ng campaign like lead generation. So, mean to say, mga taong magbibigay ng contact information sa'yo like name, email, number para panoorin yung gusto mong i-send sa kanya. Yun po yung meron kang video presentation or a webinar na tinatawag. Pwedeng live, pwedeng recorded. Okay? So, yun yung isang way kung paano mo i-grow yung network marketing business mo using FB ads. And para sagutin naman po kung magkano, nakadepende to kung magkano ang budget mo. So, si Facebook, wala naman pong sasabihin na hanggang ganito lang yung pwedeng budget mo. So, as long as nag-i-invest ka sa FB ads, you can spend at least 500 a day, bibigyan ko kayo ng idea. So, mag-start kayo sa 50 pesos, 57, $1 po kasi ang minimum sa FB ads. So, from $1, pwede kayong mag-increase ng 500 a day, 1,000 a day, 5,000 a day, 10,000 a day. Walang problema yun. As long as nagbabayad kayo sa Facebook ads, i-increase niya yung limit nyo. Pero hindi nyo pwedeng biglain sa FB ads na excited ako, meron akong malaking budget sa Facebook ads. Gusto kong mag-run ng ads ng 1 million per month. Hindi siya ganun mangyayari. So, nakadepende sa performance ng ads mo, yung increase ng budget na i-allow ni Facebook sa'yo. So, hindi siya designed sa mga talagang gusto agad mag-spend. Kasi, tinutulungan din tayo ni Facebook na dapat mag-work muna yung unang ads natin bago niya i-increase yung limit. Para yung credit card, di ba? So, sa credit card kasi kapag maayos yung paggamit mo sa credit card, nire-reward ka ng bank to increase your credit limit. So, ganun din po sa FB ads. As long as profitable ang ads mo, maganda ang performance, wala kang mga violations, yan, i-help ka to increase yung ad limit mo. So, ayun, yun yung take ko dito, Jonathan. And kung paano mo siya gagawin, meron kaming webinar na gagawin by, anong araw yun, Coach G? Friday, Coach. 28. Friday. Ayan. So, mamaya, stay tuned lang, i-drop namin yung link to join. So, dun i-share namin lahat ng mga katanungan mo na pwedeng itanong when it comes on FB ads and paano mo i-grow ang network marketing business mo online. And hindi lang yun, marami pa kami i-share sa inyo ng mga tips and strategies na makakatulong sa business nyo.
Sa akin naman, coach, siguro kung dagdag ko lang, pay close attention as well on how you do the creatives. So, paano mo ginagawa yung creative mo, no? So, I think isa sa mga mali na nakita ko, kasi one time nag-ask ako sa community din, kamusta yung mga ads nila. One of the biggest mistake is to really show off. Show off ba? Parang, show off. Papakita ng mga, meron naman nakita akong ads, nagbibilang ng pera, gano'n. Parang, personally for me, it has to, yung ads, yung creative mo, yung video or yung static, has to address, ano yung kailangan ng prospect. Yung parang kung ako yung prospect na may struggle ako, nagsuscroll ako, papanoorin ko siya. Ano yun? So yun yung creatives. Ako personally I pay close attention as well doon sa creatives as well. So ayan, so combination na sinasabi ni Coach Jay na process as well yung technicalities. Coach Jay is very good at that. So yun, yung pati as well yung creatives. Yes. Paano mo i-frame yung video mo and all, very important yun, mahalaga yan. Exactly. Yung message or yung messaging na tinatawag. Yan. Yes. Okay. So, sabi ni Joe Jen Matusa, proud networker here. Regards. Ayan. So, ang daming question ni Jonathan, no? Sobrang active niya. Effective po ba kapag may sarili kang website? Kung network marketer ka, para dun sila magbi-visits aside sa GC and mga group sa FB? Effective po ba kung may sarili ka? Sa'yo, Coach G, naging effective ba yung nagkaroon ka ng sariling website? Actually, so, website na lang natin sabihin. Anong tawag doon, Coach G? Para aware sa akin kasi, Coach, hindi ang website kasi isa sa mga, okay yung website kasi parang ano mo siya parang biography mo. Personally, for me, I didn't start with the website. Until now, hindi pa ako nakaka-create, Coach, hindi ko pa nagagawa yung website ko. Ang meron ako, funnel. Yes. So, ang maganda kasi sa funnel is focused on one message siya. Ang website kasi kapag pumasok siya, ang dami mong lalagay. Pwede naman yun, lalo na kung kilala ka na, people would want to discover. Pero kasi funnel, kumbaga isang message, isang call to action. When I say isang call to action, isa lang yung kiklik niya, isa lang yung hihingiin mo, isa lang yung dinidemand mo doon. Hindi naman you're asking the person to take action. Pag kasi website, ang dami mong i-click eh. Di ba, Coach, no? Like 5 or 10. Yes. Ganun. So, yun naman. Pero, is it bad to have it? No. Pero kung depende kasi sa goal mo eh. Pero kung conversion ng prospect ang goal mo, I don't think actually personally for me, kahit ilang taon na ako sa network marketing, hindi ko pa natatry na gamitin yung group chat na ilalagay ko lahat yung mga prospect. Hindi ko pa natry. Kasi parang unless you ask permission from a prospect and then they get value from the GC or sa FB group, pwede. Like you ask permission and then sasabihin mo ano yung makukuha niyo doon sa loob ng GC tsaka sa FB group. Pero kung wala, like just nilagay mo lang siya doon, parang I don't think it will work. No? There has to be permission for that. Pero kung conversion na pag-uusapan natin from prospect to funnel ang personal na tinitingnan ko dyan. Like isang landing page with one message, ito yung makukuha mo. Register, watch a tool or watch a video or attend this, yun siya. But website po pwede rin naman. But ako, wala pa ako website right now. Funnel yes. pa rin ako. Funnel ang tawag doon. Ibig sabihin, yung may purpose yung yung website kasi marami yung mga i-click. So, yan, nag-work siya sa mga companies. And ako, I consider na wala akong website. Ang tawag ko kasi dun sa website ko is authority site. Magkaiba ang website sa authority site. Ibig sabihin, dun mo showcase or ipinapakita kung ano yung expertise mo, yung story mo. So, kaya kung makikita yung website ko, jgregorio.com, hindi siya yung traditional na mayroong services. About us, mission and vision. Nakalagay doon. Yeah. My story. Di ba? Yun. Ganun ka-importante. Alright, nice. So... That's a good point, Coach. That's a good point. Sa group naman, yes, yung group siguro applicable. GC, hindi ko pa rin siya talaga tinry kasi nga kung walang permission, tapos i-spam mo lang siya doon, ang ingay ng GC, ng messenger, baka makulitan yan. I-block ka pa. Pero kung group, pwede siya as long as sila yung ang group naman kasi hindi ka pwedeng magpasok sa FB group nang hindi sila yung mismo nag-join. So, ibig sabihin, may permission. So, i-click nila, please join this group. If you want to learn more or makakuha ka ng mga updates about dito sa business namin, feel free to join. So, nag-ask ka ng permission sa kanila. So, okay din siya for nurturing and follow-up purposes sa inyo. So, like ako, meron akong FB group na FB ads or media buying. So, si Coach G meron din naman. So, okay yung meron kang FB group.
Pero bago sila makapasok sa FB groups, ano ba yung pinaka main process dapat ng business mo? Hindi website, hindi rin FB group. Kailangan meron kang sales funnel na kung saan doon ka dapat maging intentional kung ano yung magiging presentation mo, kung paano mo sila i-lead doon sa business na ginagawa mo. Kumbaga, tool siya or a vehicle siya para mapunta siya doon sa business. Okay? Agree. Ayan, objection for me. Ayan, sige si Jonathan, I believe nasagot na natin to. Ano po ang posibleng gawin para mag-start sa digital? Gusto ko pa talagang mag-grow sa industry natin, sabi ni Elizabeth Esconde. Attend sa Friday. Parang nag-register niya yata si Elizabeth eh. Pero may question. Ay, question niya. Elizabeth. Okay. Siguro, parang gusto niya go online, start digital. Digital, Ganda nito. I think, Coach, hindi natin masasagot sa isang upuan. Friday talaga masasagot niya. Oo. Digital, no? Go online, maximize online, and show up online. Nice. Yun. Mag-start ka ng digital, mag-create ka ng FB page mo. Number 1, dapat may FB page kayo. Number 2, meron kayong TikTok. Number 3, meron kayong YouTube. Number 4, meron kayong Instagram. Kasi kung magdi-digital ka lang, tapos nasa Facebook ka lang, sayang yung mga potential reach or audience na pwede mong ma-reach sa iba't ibang platform. So, magiging digital ka talaga kung number 1, meron kang multiple social media plus meron kang content na pinapublish. Doon ka matatawag na nasa digital ka na. Kasi meron ka na content. Alright? I think another coach siguro, Coach Jake, isa rin, kailangan you shift the mindset that kasi may mga tinuturo na hindi nag-work ang online. Face-to-face pa rin talaga. So, yun naman, I'm nothing against it. Depende naman kasi kung sino fina-follow mo talaga na mentor eh. Pero personally, you have to embrace the thought na you have to believe that this works. Doon talaga magsisimula yung coach eh. Number 1. Mag-work to. Ganun. Kasi doon ako nagsimula. Mag-work to. Kailangan ko lang figure out. Kumbaga from a mindset perspective, coach ba? Parang, kailangan ba niwala na mag-work talaga online? People really, kasi pag sinabi, hindi mag-work yan, face-to-face pa rin, ganun, power face-to-face. Face-to-face works, no? And so as online, digital. Mag-work talaga siya. Yes, exactly. Kailangan mo lang alamin kung paano. Like ako parang during the pandemic, parang pag nakikita ko yung TikTok, ayoko talaga. Parang ayoko TikTok. Against ako sa TikTok. Kasi di ba yung impression ko sa TikTok before, sayaw-sayaw. Oo. Ay, pag TikToker ka, masisira ang brand mo. Parang ganon. Pero nung na-realize ko, may market sa TikTok, may audience doon, may mga people doon na gumagawa. So, syempre, hindi naman lahat ng TikTok users, viewers is kailangan naka-follow sa'yo. So, I started na mag-create ng TikTok. And organic talaga, may mga nakakakita ng mga views ko. So, happy ko kasi yung mga views na yan, nakikita ko, nagko-comment sila, nagpapasalamat, nagde-thank you. Ibig sabihin, still may market ako sa TikTok. So, ang ginagawa ko, I started to repurpose my content. Kapag nag-upload ko sa YouTube, ina-upload ko na rin sa TikTok. Diba? So, mas marami siyang nare-reach. Exactly. So, ayun. So, isa siguro ko siya na-discover ko, tama yung sinabi mo, no? Isa siguro sa na-discover ko. Akala ko kasi pag nag-post ako sa TikTok, sa Insta, sa IG, sa Facebook, sa YouTube, akala ko pare-pareho lang manonood. Surprisingly, napansin ko, Coach, iba-iba pala talagang audience. Iba-iba yung group of audience mo. Iba yung group of audience mo sa TikTok. Iba rin yung group of audience mo sa Facebook. Ibang group of audience mo sa YouTube. So, interesting. Meron din akong podcast. I also have podcast. Pinoy MLM Tactics. So, iba rin yung audience doon. Alam mo yun, nakakatawa. So, kailangan tama yung sinabi mo, Coach, na as much as you can, if you can start one page, you can one social media, yet expand through. Kasi sayang eh. Sayang yung reach kapag ka. So, yun. Yan, exactly. Alright, sige, sagutin natin. Ayan. Hello po, nice to be here. Ayan, Charlie. Ayan, shoutout lang natin. Thank you so much. Okay. Sige, nababasa mo ba yung mga katanungan nila dyan, Coach G? Yes, Coach. May sinabi dito, Coach J, anong magandang gawin sa live FB para bago ma-delete ni FB may copy ako? I-download. I-download mo siya. Pwede mo kasing i-download yun eh. Meron dyan parang 3 button sa upper right. Parang ito yung video mo, di ba? I-click mo yung video,
click mo parang option na 3 button, click mo and download mo siya. Pero personally, for me, may nagtanong sa akin, hello coach, mawawala na yung hindi na daw, sabi sa akin, coach, hindi na tatanggalin na ng FB yung mga live. Sa akin, hindi kasi ako bothered ganun kasi almost every day ako nagla-live. so yung content is andun pa rin. So I think wala ka namang concern about it personally sa akin. Kailangan mo lang gawing consistent ka lang talaga nagpapakita. Live, I believe, is one of, coach, ako personally, isa sa nagustuhan ko talagang platform to use. No, not all people are doing live, pero personally for me, isa sa mga nagustuhan ko yung live. So, yeah. Yes. I agree. Ano pa ba dito? Hindi ko makita ko. Tuloy-tuloy dito sa Tingnan ko nga dito. Ayan, sige. Siguro bigyan natin sila ng quick heads up lang. Marami kasi nagtatanong dyan sa chat kung paano daw mag-register dun sa ating webinar na gagawin. And ang webinar na yun is mangyayari siya by Friday. And Coach Gerard, ano yung mga matututunan nila doon? And bakit sila kailangang umattend ng webinar na yun? Well, itong webinar na to, ginawa namin to previously ni Coach Jay. We just have a lot of updates sa Friday. And I think mas refined to compare sa first namin na webinar na ginawa. We did this Coach? September ba natin ginawa to, Coach? Yes. Parang September namin ginawa to. And we find it with so much demand na mga network marketers na naghahanap talaga ng paraan kung paano gawin it online. And personally, what I'm going to share there is everything that I know of kung paano ko ginagawa ang network marketing business ko right now na fully digital. So galing po kasi ako sa traditional way of doing the network marketing. And na-realize ko lang na may mga tamang paraan kung paano siya gawing online. And yun ang ituturo natin. No? From systems of paano ba yung structure ng system online, paano ba yung sabi natin kaninang funnel, yung pagka-convert, building authority. I think you will also run, Coach, ads as well, like overview kung paano siya ginagawa. Yan. Exactly. And everything you need to know to really build. Ito yung isa sa mga webinar na i-recommend ko, especially if you are a network marketer na gusto mo magkaroon ka ng maraming oras. Hindi ko sinabi na pag join mo sa webinar, magkakaroon ka ng time freedom. Pero ang point is you will have an idea of what it looks like to really have a leverage ng time. Kasi kapag manumano ka talaga na ginagawa yung network marketing, whether we like it or not, magkukonsume talaga yung oras mo eh. Especially kung, yung coach, ito yung ginagawa namin before, magtatambay ka sa coffee shop, tatambay ka sa tapos wala ka mang kinakausap, alam mo yun. And I just realized na so much reach ang digital tsaka online. So, yun ang ituturo natin sa lahat sa inyo. If you're someone or matagal ka na sa network marketing na pagod ka na dun sa paulit-ulit na ano ba to, mag-build na naman ako. Hataw na naman ako, alam mo yun, barangay ka, mag-office, mag-meet up kayo. If you're someone na gusto mong matutunan paano siya gawin talaga, and you're looking for a new system for your business, ito yung i-recommend kong webinar for you. So, si Coach Jay, merong isa-send na link dyan. You register there, and we would like to see you on Friday. Pinagandaan namin to para sa inyo, guys. And network marketing kasi personally ako, naniniwala ako eh. When I met Coach Jay online, yun yung unang ko tinanong sa kanya kasi nag-ask ako sa kanya ng mentorship. So, Coach, naniniwala ka sa network marketing? Ano na ba? Parang tinignan ko lang si Coach Jay kung sabi niya, network marketer ako before. Oh, yay! Network marketer si Coach Jay. So at least, di ba, isa yung natitinitingnan namin sa industry. And we just realized na if we could just teach people how to do this, mas magiging swabe ang pag-build ng network without doing those unethical practices. Kasi naniniwala ako ang unethical practice nagagaling sa pressure eh. Na kailangan mo i-hit ito na wala ka ng idea ko paano siya gagawin. But if you go digital, if you go online, there's so much possibilities na pwede mong makuha by doing it right. Yun ang akin. Sa'yo, Coach, ano bang may expect nila, Coach? Yeah. So, bukod dun sa mga, syempre, matututunan nila sa training with Coach G, dun yung malalaman yung process, paano nyo isa-semi-automate yung business nyo. So, wala pong 100% na automation
yes, it takes time to build ang business. So, ibig sabihin, hindi kami magpo-promise na kapag umattend kayo ng aming webinar, totally wala na kayong gagawin sa business nyo. So, meron ka pa rin gagawin, of course. Pero ang maganda doon is once na nagawa mo siya, makakatulong siya para mas makapag-save ka ng time, ma-scale mo yung business mo, 'di ba? Mas ma-duplicate mo ng mas mabilis yung business mo, magkaroon ka ng leverage using the power of online. And also yung FB ads, yeah. Sobrang exciting, and yung FB ads kasi ngayon sobrang tumatalino talaga. Habang tumatagal ang FB ads, mas tumatalino. So, we need to take advantage yung FB ads sa business natin. Okay? So, syempre bukod doon, ituturo namin sa inyo yung mga tamang way paano siya gagawin ng tama and paano siya isa-set up. So, yeah, excited ako by Friday to meet everyone. So, for those people na nandito sa live at nakapag-register na, maybe nakita nyo na yung ad namin ni Coach G, and sabi, ayan, ganyan, nag-hi kami muna. Sabi namin, if you are a network marketer, baka nakita nyo na yon. Can you please type dyan sa chat na I'm in. Ayan, I'm in. Sige, tingnan natin. Exciting to, Coach. Tagal natin ginawa to last year pa. Nabisi na si Coach Jay tsaka ako eh. Dami kaming ganap eh. Yes. Pero excited ako to really do this again. Sa Feb 28. Friday ang, Coach eh. Tama. Yes. March. Grabe, Coach. Magma-March na pala. Tindi, no? Oo, malapit na. Malapit na pala mag-March. Alright. Parang sige, na. sagutin natin yung last questions ni Roberto. Gaano kahalaga sa network marketing ang automation, or to be specific siguro yung system. Para sa akin, yung automation kasi part lang yan ng system. Okay? So, ang kailangan mo sa network marketing is yung system or a sales process. Okay? So, kung magbibuild ka ng network marketing, especially sa panahon ngayon, 2025, kailangan meron kang system in place. Kung sa offline, meron kayong system na tinatawag, meron kayong mga strategy na nag-work, okay yon. Hindi mo kailangan alisin or tanggalin yun if nag-work sa inyo, as long as tama yon. Sa online, napaka-importante nito. Kasi kung gagawin mo ng mano-mano lahat, even yung makikipag-chat sa lahat ng inquiry, magpe-present ka one-on-one, hindi ka matutulog, 20 hours kang gising. So, parang hindi siya magiging scalable. And hindi siya magiging scalable din sa mga magiging business partner mo soon. Kasi manual lahat. So, maitutulong ng system sa network marketing business mo is yung scalability. Okay? And also yung duplication process. Mas magiging mabilis. And yun naman talaga ang goal ng business. Business is all about system building. Okay? If you're a business, network marketer ka. Kung network marketer ka, business owner ka. Okay? So you need to create a system para tumakbo ang business. Okay? System ang nagpapatakbo sa negosyo. So, yun po. Ganun siya ka-importante, Roberto. So, sobrang halaga, 101%. Alright? Agree. Tama, Coach. Ayan. Sige. So, Coach G, anything else na kailangan nilang what's next? Paano sila makaka-join dun sa ating webinar? Yeah. So dito nilagay na ni Coach J yung link sa may comments. Can you go sa may comments jgregorio.com/SME. Yan. jgregorio.com/SME. Register ka na dyan para maging part ka ng magiging webinar namin for Friday. No? So magkita-kita tayo doon. Excited kami. Excited ako. Excited ako to really have this personal. This is only exclusive for those who will register. And para at least if you have more questions to ask, doon natin pag-usapan lahat. Yeah. So Coach J, maraming salamat for inviting me here. Alright, thank you so much, Coach G. And for those people na nakapag-register na, see you soon on Friday.
9 p.m. Via Zoom po yun. Okay? So, kung napapanood mo man to ng live or replay, sige, kung meron kang mga katanungan, babalikan namin yung live na to. Yun, we will try our best na yun, sagutin yung mga katanungan nyo and questions nyo. So, please like my page and follow din po kay Coach G, Coach Gerard. Claudio, tama no? Yun yung full Gerard name ng Claudio. page mo. Then, Gerard Claudio. yun, follow lang po. Alright, so thank you so much everyone. That's it for now and good night. Thank you, Coach G. Thank you, Coach.